Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Ano ang nagiging dahilan para manatili ang isang pagsasama kung wala ng pagmamahal, tiwala at kahit respeto? Para sa ilan, tungkulin ito bilang magulang. Para naman sa iba, takot sa sasabihin ng komunidad. Malaki rin ang impluwensya ng paniniwala sa relihiyon at kadalasan, pinagsamang dahilan ang lahat ng ito. Ngunit kung minsan, ang pilit na pagligtas sa isang sirang pagsasama ay nauuwi sa matinding trahedya. Hindi naiiba ang kwento ni Jacqueline at Paul Krimble sa iba. Ngunit umani ito ng pansin sa buong bansa dahil sa tindi ng mga pangyayari, kasakiman at nakakakilabot na manipulasyon. Tinawag ng media si Jacqueline na Black Widow at kalaunan ay nakulong siya. Sa isang bihirang panayam, sinabi ng kanyang anak na kahit nasa loob ng kulungan, patuloy pa rin umanong nakapipinsala ng buhay ang kanyang ina. Si Jacqueline, na kilala rin bilang Jackie Mary Bennett, ay ipinanganak noong December 18, 1974 sa County Armagh, Northern Ireland. Siya ang bunso sa dalawang magkakapatid at lumaki sa isang pamilyang nasa gitnang antas ng pamumuhay. Bata pa lamang, kapansin-pansin na ang kanyang papago-bagong ugali, madalas pasaway, swail at kung minsan ay agresibo. Pagsapit ng kanyang kabataan, tuluyan nang naging mahirap kontrolin ang kanyang asal. Gayunpaman, inisip ng kanyang pamilya na bahagi lamang ito ng paglaki at umaasang siya magbabago sa tamang panahon. Sa high school, nakilala ni Jackie si Paul Krimble. 3 taon ang tanda ni Paul at kabaligtaran niya ang halos lahat ng bagay. Ngunit gaya ng kasabihan, nagkakaakit ang magkaiba. Galing si Paul sa isang pamilyang relihiyoso, tahimik, mahihain at kilalang matalino at maaasahan. Ang humatak sa kanya kay Jackie ay ang tapang, lakas ng loob at kumpiyansa nito. Siya ang unang babaeng minahal ni Paul at marahil ang nag-iisa. Masayang tinanggap ng mga magulang ni Jackie si Paul. Naniniwalang magiging mabuting impluwensya ito sa kanilang anak. Sa paglipas ng panahon, tila mas gusto pa nila si Paul kaysa kay Jackie at itinuring nila itong parang sariling anak. Samantala, naging maingat naman ang mga magulang ni Paul kay Jackie mula sa simula, ngunit hindi sila nakialam. Napansin ng kanilang mga kaklase ang malinaw na pagkakaiba ng dalawa. Si Jackie ay mabilis magalit at madalas nasasangkot sa away, habang si Paul ay kilalang mapayapa at iniiwasan ng gulo. Siya ay nakikita bilang mabait, responsable at higit na mature para sa kanyang edad. Sa edad na 17, nalaman ni Jackie na siya ay buntis at agad itong sinabi kay Paul. Noon, si Jackie ay nag-aaral pa sa high school, habang si Paul ay 20 years old at nasa kolehiyo. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Paul. Pakakasalan niya si Jackie at pananagutan ng lahat. Hindi handa si Jackie sa pag-aasawa, lalo na sa pagiging magulang. Ngunit hindi rin pinayagan ang ibang opsyon, lalo na para kay Paul at sa kanyang pamilyang mahigpit ang paniniwala. Kaya bumili si Paul ng singsing at nag-propose. Tinanggap naman ito ni Jackie. Ikinasal sila noong 1992 sa isang simpleng seremonya. Kasama lamang ang pamilya at ilang kaibigan. Ngunit ilang araw bago ang kasal, tahimik na inamin ni Paul sa kanyang matalik na kaibigan na siya at si Jacqueline ay magkaiba. Hindi sigurado si Paul kung tunay ba siyang mahal ni Jacqueline. Sa totoo lang, medyo natatakot siya sa ugali nito. Aminado mismo si Paul na hindi niya alam kung ang nararamdaman niya ay pagmamahal o tungkulin at nakasanayan lamang. Dahil wala siyang naging ibang relasyon, wala rin siyang mapaghambingan. Tahimik na nakinig ang kanyang kaibigan at sinubukang pigilan siya. Binalaan niya si Paul na maaaring ito na ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay at mauwi lamang sa matinding kalungkutan. Ngunit buo na ang pasya ni Paul. Hindi niya kayang iwan ng isang babaeng nagdadalang tao ng kanyang anak. Umasa siya na babaguhin ng pagiging ina si Jacqueline, na magiging mas mahinahon at maalaga. Pinilit niyang paniwalaan na magiging maayos ang lahat. Hindi niya alam kung gaano siya nagkakamali.
Noong unang bahagi ng 1993, isinilang ang kanilang unang anak na babae na pinangalanan nilang Daniel. Makalipas ang 6 na taon, ipinanganak naman ang kanilang anak na lalaki na si Adam. Si Paul ang nagtaguyod ng buong pamilya at hindi sila nagkaroon ng problema sa pera. Matapos ipinanganak kay si Adam, nagpasya silang lumipat sa mas malaking bahay. Noong taong 2000, tumira sila sa isang 3 kwartong townhouse sa Arma. Sa panahong yon, isa ng senior mechanical engineer si Paul na may maayos na kita. Hindi nagtrabaho si Jacqueline. Ayon sa kanya, mas gusto niyang tutok sa bahay at sa pagpapalaki ng mga anak. Ngunit sa katotohanan, hindi siya naging maayos na ina o may bahay. Makasarili siya, mabilis magalit, at madalas magpakita ng agresibong asal maging sa sarili niyang mga anak. Nang medyo lumaki na ang mga bata, ilang beses ding sinubukan ni Jacqueline na maghanap ng trabaho. Ngunit hindi siya nagtatagal dahil sa palaban niyang ugali. Kadalasan, gabi-gabi siyang nasa mga bar at labis kong uminom, habang si Paul ang naiiwan sa bahay para alagaan sina Daniel at Adam. Kahit hindi umiinom, mahirap na siyang pakisamahan. Ngunit kapag nakainom, tuluyan siyang nagiging hindi makontrol. Madalas siyang magsimula ng gulo, makipagtalo, gumamit ng masasakit na salita, at makipaglandian sa mga estranghero. Ang sino mang pumuna o sumubok magpaalala sa kanya ay agad niyang sinasalubong ng galit. Walang makapagsabi kung ano ang susunod niyang gagawin. Alam ng mga kapitbahay at kakilala ang nangyayari. At marami ang naaawa kay Paul at sa mga bata na siyang madalas tamaan ng papago-bagong ugali ni Jacqueline. Dahil maliit ang kanilang bayan, hindi lingid sa kaalaman ng marami ang kanyang asal. Nadamay ang buong pamilya sa masamang reputasyon niya. Nahihiya si Paul. Tinutokso sa paaralan sina Daniel at Adam. Ngunit tila walang pakialam si Jacqueline. Hindi niya itinago ang kanyang pamumuhay. Kilala siya sa mga lokal na bar at club at maging ang mga staff ay kinakabahan kapag siya ay dumarating dahil kadalasan ay nauuwi yun sa gulo. Sa loob ng kanilang tahanan, pinaghaharian ni Jacqueline ng pamilya sa pamamagitan ng takot. Isang iglap lang nagbabago ang kanyang timpla at ang pamilya ang nagdurusa. Bihirang magsalita si Paul tungkol dito. Ngunit napapansin ng mga malalapit sa kanya, kaibigan, pamilya at ang maging mga katrabaho kung gaano siya hindi komportable kapag nariyan ng kanyang asawa o kahit kapag nababanggit lamang ang pangalan nito. Madalas siyang hinihikayat ng iba na iwan si Jacqueline. Ngunit takot na natakot si Paul na kapag ginawa niya yon, mawalan siya ng karapatan na magkita ang kanyang mga anak. Sa tuwing sila ay nagtatalo, madalas takutin ni Jackie si Paul. Sinasabi niyang kaya niyang ilayo sa kanya ang mga bata at gawing miserable ang kanyang buhay. Ipinapahiwatig pa niya na may mga lalaking handang tumulong sa kanya, mga lalaking nakilala niya sa mga bar, at gagawin daw ang lahat para sa kanya kahit lumabag pa sa batas. Dahil sa takot, madalas na lamang tumahimik si Paul at umatras sa bawat pagtatalo. Noong linggo ng umaga, June 20, 2004, nakatanggap ang emergency hotline ng tawag mula sa isang babaeng nanginginig sa takot at humihingi ng saklolo. Ayon sa kanya, sila ng kanyang asawa ay inatake sa loob mismo ng kanilang bahay ng 3 hindi kilalang lalaki. Sinabi niyang sila ay sinaktan, ginapos at matapos umanong tangkang nakawan, tumakas sa mga salarin, sakay ng kanilang sasakyan kasama ang kanyang asawa. Ang tumawag ay si Jacqueline Krimble. Agad rumisponde ang pulis at mga medikal na tauhan. Pagdating sa bahay, natagpuan nila si Jacqueline sa loob. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa likuran gamit ang plastic tie, ngunit ang kanyang mga paa ay malaya. Ipinagpalagay ng mga pulis na baka nakatakas siya ng bahagya. Ngunit may mga bagay na agad nilang napansin. Sa kabila ng kanyang pahayag na siya at si Paul ay sinaktan, wala ni isang pasa o sugat na makikita sa kanyang katawan. Mabuti na lamang at wala sa bahay ang mga bata noon, dahil ipinadala sila sa kanilang mga lolo't lola noong weekend. Ayon kay Jacqueline, noong Sabado ng gabi ay nag-inuman silang mag-asawa at umuwi ng lampas hating gabi. Habang binubuksan daw ni Paul ang pintuan,
biglang lumitaw ang tatlong lalaking nakamaskara at pinasok sila sa loob habang tinututukan. Iginapos umano sila at humingi ng pera at ipinagbabawal na bagay. Nang subukang makiusap ni Paul, naging marahas daw ang mga salarin at paulit-ulit siyang sinaktan. Isinalaysay ni Jacqueline na isinuksok umano ang isang plastik sa ulo ni Paul sa mismong harap niya. Nang mapagtanto ng mga salarin na wala silang makukuha, nagpasya raw ang mga ito na kunin ang sasakyan ng mag-asawa. Sa hindi malinaw na dahilan, isinama nila si Paul at iniwan si Jacqueline. Sinabi niya sa mga investigador na pagkatapos umalis ng mga salarin, gumapang siya patungo sa telepono at nakatawag ng tulong gamit ang kanyang dila. Mariin niyang iginiit na maaaring buhay pa si Paul at nakiusap na mahanap ito kaagad. Gayunpaman, may kakaiba. Sa kabila ng bigat ng kanyang kwento, si Jacqueline ay kalmado. Tila masyadong maayos para sa isang taong dumaan sa ganoong pangyayari. Sa puntong yun, wala pang sapat na dahilan ng pulis para pagdudahan siya. Agad na inilista bilang ninakaw ang sasakyan ng mga kriminal at sinimulan ang malawakang paghahanap sa buong lalawigan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, tinanong si Jacqueline para sa anumang detalye tungkol sa mga salarin. Ngunit ayon sa kanya, lahat ay nakamaskara. Wala raw siyang maalalang boses, kilos, marka o kakaibang suot. Tatlong lalaki lamang, yun lang ang kaya niyang sabihin. Kinabukasan, wala pang 24 oras mula nang magsimula ang investigasyon, natagpuan ng pulisya ang sasakyan ng pamilya. Iniwan lamang 2 milya mula sa kanilang bahay sa isang tahimik at liblib na iskinita. Sa loob ng trunk, natagpuan ang bangkay ng 35 years old na si Paul Krimbel. Siya ay nakagapos at may malinaw na palatandaan ng matinding pananakit. Nang ipaalam ng pulis kay Jacqueline ang natuklasan, ang kanyang naging reaksyon ay ikinagulat ng lahat. Nanatiling kalmado si Jacqueline. Walang luha, walang pagkaputol ng damdamin. Nagkunwari siyang gulat at wasak. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas ay tinanong na niya kung kailan maibabalik ang sasakyan. Napansin agad ito ng mga investigador. Ang kilos ng batang byuda ay hindi tugma sa bigat ng natuklasan. Sa simula, tinanggap ng pulisya ang kanyang salaysay. Siya lamang ang saksi at wala pang matibay na ebidensya taliwas dito. Ngunit habang minamasdan nila ang kanyang asal, unti-unting lumalalim ang pagdududa. Lumabas na matagal ng magulo ang pagsasama ni na Jacqueline at Paul. Hindi rin siya kilala bilang maalaka o mapagmahal na asawa at ina. Mula sa mga kapitbahay, kakilala at maging sa sarili niyang pamilya, iisa ang lumabas na larawan, isang problemadong personalidad. Sa mas malalim na investigasyon, natuklasan na may iba palang lalaki si Jacqueline sa loob ng ilang buwan na bago ang insidente. Isa itong lokal na magsasaka na nagngangalang Roger Ferguson na nakatira sa Arma kasama ang kanyang matandang ina. Madalas makita ng mga tao sina Jackie at Roger na magkasama sa mga bar at hindi man lang nagtatago. Nakita rin si Roger na pumunta sa bahay ni Jacqueline sa araw habang nasa trabaho si Paul at nasa paaralan ng mga bata. Kinabukasan, matapos matagpuan ang bangkay ni Paul, nagbago ang tingin ng pulisya. Mula sa pagiging biktima, si Jacqueline ay naging pangunahing sospek at si Roger Ferguson naman ay itinuring na posibleng kasabwat. Hindi rin kumilos si Jacqueline na parang nagluluksa. Mas abala pa siya sa pagkuha ng kanyang sasakyan. Bukod dito, tila kapanipaniwala sa kanya ang kwento ng mga armadong estrangherong nanloob at humingi ng pera at ipinagbabawal na bagay. Isang bagay na kailanman ay hindi nangyari sa tahimik na bayan. At bakit bigla na lamang mawawala ang mga salarin matapos iwan ang sasakyan kasama ang bangkay? Walang sino man ang nakakita ng mga kahina-hinalang estranghero noong gabing yun. Ngunit halos lahat na nakakakilala kay Jacqueline ay may masasabing hindi maganda tungkol sa kanya. May isa pang mabigat na revelasyon. May life insurance policy si Paul. Kapag siya ay namatay, may matatanggap si Jacqueline na halos 300,000 pound. Doon nagsimulang magbago ang lahat. May malino ng motibo, malamig planado at nakakatindig balahibo.
Ikinuwento ni Jacqueline na nakatawag siya ng tulong gamit ang kanyang dila sa isang button type na telepono. Nang suriin ng telepono, may bakas nga ng kanyang laway. Ngunit napansin ng mga investigador na ang telepono ay natagpuang nakataob sa mesa. Kung nakagapos umano ang kanyang mga kamay sa likod, imposible niyang maabot o maibalik yon sa posisyong yon matapos tumawag. Hindi pa roon nagtapos. Natuklasan ng search history na may kinalaman sa life insurance, mga benepisyo, halaga ng makukuha, at proseso ng pag-claim kapag namatay ang may-ari ng policy. Nang tanungin si Jacqueline, itinanggi niya ang lahat at sinabing baka daw si Paul ang nagsaliksik nito. Samantala, ang lalaking itinuturing na posibleng kasapwat, si Roger Ferguson, ay may matibay na alipay. Sinabi ng matandang ina ni Roger sa mga pulis na nasa bahay ang kanyang anak bandang 1:30 ng madaling araw. Ayon sa kanya, may iniinda raw si Roger sa tiyan at may hinahanap siya sa kabinet ng gamot para matulungan ito. Kapani-paniwala ang kanyang salaysay, ngunit hindi pa rin agad isinara ng mga investigador ang posibilidad na sangkot si Roger. Upang makasiguro, sinuri ng mga pulis ang location data ng mga cellphone ni na Roger at Jacqueline noong gabing yun. Doon lumabas ang katotohanan. Wala sa kanilang bahay si Roger. Ipinakita ng datos na ang kanyang cellphone ay nasa mismong bahay ng mga Krimble at nanatili roon ng ilang oras. Hindi pa roon nagtapos. Kinabukasan, nakita si Roger at Jacqueline na magkasama sa isang bar. Wala pang 24 oras matapos ang libing ni Paul. Isa pa itong red flag. May isa pang nakakagulat na detalye. Kamakailan lamang, magkasama ring bumisita sina Roger at Jacqueline sa isang car dealership. Nagtatanong sila tungkol sa hulugan at financing ng isang mamahaling SUV. Mas lalo pang naging kakaiba ang lahat nang malamang kasama nila sa lakad ang ina ni Roger. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang mga investigador na maaaring pinaplano na ni na Jacqueline at Roger kung paano gagastusin ang pera mula sa insurance. At posibleng mas marami pang alam ang ina ni Roger kaysa sa kanyang inaamin. Sa kabila ng lumalalim na hinala, nanatili si Jacqueline sa kanyang kwento. Itinanggi niya ang relasyon nila ni Roger at iginiit na wala siyang masamang hangarin kay Paul. Ngunit sa puntong yon, wala nang naniniwala. Ilang sandali bago ang trahedya, nagtrabaho si Jacqueline bilang caregiver sa isang nursing home. Ngunit ilang linggo lamang ang itinagal niya at siya ay natanggal sa trabaho. Umano'y dahil sa pagsisinungaling at paulit-ulit na alitan sa mga katrabaho. Hindi ito sinabi ni Jacqueline kay Paul. Sa halip, nagkunwari siyang pumapasok pa rin sa trabaho, pati raw sa mga overnight shift. Habang sa totoo lang, ay ginugugol niya ang mga gabi sa bahay ni Roger. Nabunyag ang lahat ng hindi inaasahan. Nakita ni Paul ang isa sa dating katrabaho ni Jacqueline na nagsabi sa kanya ng totoo. Kinarap niya ang kanyang asawa at nauwi yon sa isa na namang matinding pagtatalo. Nagbanta si Jacqueline na iiwan siya para kay Roger, isasama ang mga bata, at hindi na niya hahayaang makita pa ni Paul ang mga ito. Ito ang pinakakinatatakutan ni Paul. Kaya muli siyang umatras. Tinanggap niya ang kasinungalingan at nagkunwaring walang alam tungkol sa relasyon. Ang tanging pinagkatiwalaan niya ay ang kanyang matalik na kaibigan, ang parehong taong magpapatotoo kalaunan sa korte at magsisiwalat ng lahat ng sinabi ni Paul sa mga huling linggo ng kanyang buhay. Hindi katalinuhan si Roger. Malakas siya ngunit madaling maimpluwensyahan at inosente. Madaling napasunod ni Jacqueline ang kanyang loob. Kinontrol niya ito sa pamamagitan ng manipulasyon. At sa tuwing may banggitin siyang problema, handa si Roger na ipagtanggol siya. Tunay siyang nahulog kay Jacqueline at naniniwala sa bawat salita nito. Ginampanan ni Jacqueline ang papel ng biktima. Sinabi niya kay Roger na masama raw ang trato ni Paul sa kanya, na siya raw ay palaging natatakot. Wala ni isa sa mga ito ang totoo. Ngunit sa bawat reklamo, lalo pang napuno ng galit si Roger labang kay Paul. Unti-unti niyang pinaniniwalaan ng sarili na si Paul ay hadlang, hindi lang sa kaligtasan ni Jacqueline, kundi sa kinabukasan nilang dalawa. Ipinunla ni Jacqueline kay Roger ang ideya na kapag nawala si Paul,
mawawala rin ang lahat ng kanilang problema. At higit pa roon, magkakaroon sila ng malaking pera para magsimulang muli. Mga 2 linggo bago ang krimen, palihim na sinubukan ni Jacqueline na humanap ng taong gagawa ng masama kapalit ng bayad. Ngunit matapos mabigo ng ilang nilapitan, binitawan nila ang planong yun. Malamang napagpasyahan nilang mas ligtas at mas kapaki-pakinabang kung sila na mismo ang kakawa. Walang ibang sangkot at walang kahating pera. Noong Biyernes, June 10, iniwan ni Jacqueline ang mga bata sa kanyang binan para sa weekend. Kinabukasan, iminungkahin niya kay Paul na lumabas sila, uminom, mag-usap at subukang ayusin ang kanilang pagsasama. Masayang pumayag si Paul. Inakala niyang may pag-asa pa. Hindi niya alam na yun ay isang bitag. Sa bar noong gabing yun, may napansin ng mga saksi. Si Jacqueline na bihirang uminom ng marami ay pilit na pinaiinom ang kanyang asawa. Si Paul na karaniwang kunti lang uminom ay pinilit niyang mag-shot ng mag-shot. Pagsapit na ng hating gabi, halos hindi na makatayo si Paul. Tinulungan siya ni Jacqueline palabas ng bar. Ang kuhang yun sa CCTV. Ang huling pagkakataong nakita si Paul Krimble ng buhay. Dito naging kahina-hinala ang timeline. 10 minutong lakad lamang ang bar mula sa kanilang bahay. Ayon kay Jacqueline, pagdating nila sa bahay ay agad naganap ang pag-atake. Tumagal lamang ng wala pang 15 minuto. At pagkatapos ay isinama raw si Paul ng mga salarin, habang siya ay naiwan at tumawag ng tulong. Ngunit batay sa oras, halos 70 minuto ang lumipas mula nang umalis sila sa bar hanggang sa emergency call. Naniniwala ang mga investigador na ginamit ang panahong yun para ayusin ang eksena at posibleng maglinis ng ebidensya. May isa pang malinaw na babala. Sinadya umanong lasingin ni Jacqueline si Paul para hindi ito makalapan. Sinabi niya sa mga pulis na sinipa raw si Paul habang nakahandusay at saka sinakal gamit ang plastik na binalutan ng tape ang ulo. Ang mga sugat sa katawan ni Paul ay tumugma sa paglalarawan na yon. Ngunit sa puntong yun, halos tiyak na ng mga pulis na ang mga salarin ay walang iba kundi si Jacqueline at ang kanyang kasintahan na si Roger Ferguson. Sa mga masusing paghahalughog sa bahay, may natagpo ang bahagyang bakas ng bota na tila sinubukang burahin ngunit hindi tuluyang naalis. Ang pattern ng tapak ay tumugma sa sapatos na karaniwang suot ni Roger. Hindi man yan sapat para sa hatol, malinaw itong nagturo sa kanya. At hindi pa yun ang lahat. Sa basurahan sa kusina, natagpuan ang upos ng sigarilyo na may laway ni Roger. Sa plastic tie na ginamit para igapos ang mga kamay ni Jacqueline, may natuklasang bahagyang fingerprint na kanya rin. Mas mabigat pa, ang mga ginamit na panggapos sa mga kamay at paa ni Paul ay may bakas din ng kanyang fingerprint. At sa plastic na ginamit sa pagsakal, may natagpo ang residue ng balat mula kina Jacqueline at Roger. Sa puntong yun, malinaw sa mga investigador. Hindi ito bugso ng damdamin. Isa itong planado, malamig at brutal na krimen. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuklasan ng mga pulis na may 3 taong sangkot sa krimen, isang binatilyong nagngangalang Colin Robinson, kakilala ni Roger. Noong gabi ng insidente, tinawagan ni Roger si Colin at humingi ng tulong nang hindi sinasabi ang buong detalye. Dumating si Colin sakay ng sasakyan, ipinarada ito sa may kalayuan at naglakad papunta sa bahay upang hindi makatawag pansin. Nang mapagtanto ni Colin ang tunay na nangyayari, siya ay natakot at sinubukang umalis. Ngunit tinakot siya ni Roger gamit ang patalim at pinilit na tumulong. Napilitan ang binatilyo na tumulong sa paglipat ng katawan ni Paul papunta sa sasakyan at ilagay ito sa trunk. Pagkatapos, magkasama nilang dinala ang sasakyan sa isang liblib na lugar at iniwan ito roon. Sa una, itinanggi ni Colin ang anumang kinalaman. Ngunit sa ikalawang pagtatanong, bumigay siya at umamin sa lahat. Tumagal ng ilang buwan ang investigasyon. Inolekta ng mga detective ang matitibay na ebidensya. Kinapanayam ang lahat ng saksi at nakuha ang buong salaysay ng 3 sangkot. Gayunpaman, nagsimula lamang ang paglilitis noong tagsibol ng 2007, halos 3 taon matapos ang pagkamatay ni Paul Krimble.
Noong May 7, 2007, napatunayang nagkasala sina Jacqueline at Roger sa planadong krimen na ginawa para sa pakinabang sa insurance. Si Jacqueline ay hinatulan ng 20 years na pagkakakulong, habang si Roger ay sinintensyahan ng 18 taon. Si Colin Robinson na minor de edad at kumilos sa ilalim ng pananakot ay hinatulan ng 3 taon dahil sa pagtulong at pagtatakip ng krimen. Hinarap din ng batas ang matandang ina ni Roger dahil sa pagbibigay ng maling alipay. Bagamat ay giniit niyang nasa bahay ang kanyang anak noong gabing yun, pinabulaanan nito ng phone data. Dahil sa kanyang edad at kalagayan sa kalusukan, siya ay binigyan ng 1 taong suspended sentence. Ngunit kahit nasa loob ng kulungan, nagpatuloy ang pinsalang dulot ni Jacqueline sa mga taong malapit sa kanya. Nagkimkim siya ng galit sa kanyang pamilya dahil hindi siya sinuportahan sa paglilitis. Marami ang nakahinga ng maluwag nang siya'y makulong, kabilang ang sarili niyang ina, na nagsabing ang mga katulad ni Jackie ay hindi dapat makapinsala pa sa lipunan. Sa isang nakapapahalang pangyayari, ilang araw lamang matapos ang liping, sinunog ni Jacqueline ang lahat ng gamit at larawan ni Paul na para bang mabubura ang kanyang kasalanan. Sa kabila nito, nakapagsalba si Daniel ng ilang larawan nila ng kanyang ama at itinago yon sa kanyang nightstand. Hindi yon kailanman natuklasan ng kanyang ina. Ang 300 pound na insurance payout ang pinagmulan ng buong krimen. Ang pinagmulan ng buong krimen ay napunta sa mga anak ni Paul na sina Daniel at Adam. Sa isang iglap nawala sa kanila ang parehong magulang, ngunit hindi pa roon nagtapos ang kanilang paghihirap. Ayaw ni Jacqueline na ang sarili niyang mga magulang o ang mga magulang ni Paul ang magpalaki sa kanyang mga anak. Nilabanan ni Jacqueline ang pagbibigay ng kustodiya sa mga lolo't lola ng mga bata. Sa huli, sinuguro niyang mapunta sina Daniel at Adam sa foster care, kahit may mga kamag-anak na handang mag-aalaga sa kanila. Noong mangyari ang trahedya, 11 taong gulang pa lamang si Daniel, habang si Adam ay kakalima pa lang ng kaarawan. Pinanatili ni Jacqueline ang kanyang parental rights at ginamit ito upang manipulahin ang kanyang mga anak kahit na sa loob ng kulungan. Pinipilit niya silang ipahayag sa publiko na siya ay inosente, kapalit ng mga pangakong papor. Halimbawa, sasabihin niyang pipirma siya sa pahintulot para sa school field trip kung bibisitahin nila siya sa kulungan. Ngunit pagdating nila roon, hihilingin niyang magbigay sila ng pahayag pabor sa kanya. Kapag tumanggi ang mga bata, hindi siya pipirma. Dahil dito, madalas na sina Daniel at Adam lamang ang hindi nakakasama sa mga lakad ng kanilang klase tuwing weekend. Ngayon, 31 years old na si Daniel. Nakatira siya sa Basingstoke, nagtatrabaho sa isang preschool at may relasyon sa isang inhinyerong nagngangalang Simon Bryce. Si Adam naman ay 25 na. Nakapagtapos ng kolehiyo at lumipat sa London. Nakatakdang palayain si Jacqueline sa susunod na taon. Dahil dito, labis ang pangamba ng kanyang mga anak na nasa hustong gulang na ngayon. Takot silang bumalik siya at ipagpatuloy ang matagal na niyang ginagawa. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.